Ano ang sabi? Yes, pagkatapos ng ilang buwan na puro four wheels ang pinag-uusapan natin, magbabalik loob na tayo kung saan tayo nagsimula. Kaya today, ang feature natin ang kalalabas lang na adventure scooter. Ito po, ang Euromotor Falcon 180i. Let's go! Kung di pa po kayo nagsasubscribe sa channel ko, please do consider subscribing and hit that like button. Maraming salamat po. Na-miss ko to. Yung motor naman ang fini-feature natin. At ayos kasi saktong-sakto to. Kasi isang bagong adventure scooter ang pag-uusapan natin. Kita naman, it looks familiar pero meron din naman silang pagkakaiba. Alam nyo naman pinag-uusapan ko kung saan to inspired yung design niya. Ganun po talaga, doon po siya inspired sa kilalang motor na alam naman nating lahat yan. Well, una ko masasabi sa kanya, talagang bagay ang pinangalan sa kanya. Para talaga siyang Falcon, malaking ibon, may pahaba siya dyan na tuka, ayan yung peak niya. Ang sungit ng look, kita sa design ng headlights niya, ayan, all LED po yan. Hindi naman super sharp pero napaka-serious ang look. Nakapalibot po yung DRLs at pati itong design accent sa gilid. Yung forma ng ilaw niya yan, pataas, vertical, ang ganda po. Sa gitna ng headlights, andun siguro yung masasabi na natin na signature design na kasi meron din itong taillights na ganitong style sa Samurai 155. Yung tatlong vertical na ilaw na LED po na yan. Malaki po ang windshield, dark ang shade niya. Adjustable po yung visor na yan, yung wind visor na yan. Ewan ko, parang may resemblance siya sa akin ng Aprilia SR-GT sa harap. And again, noticeable, talagang patusok dito sa harap. At okay din tong pinaka-frame na nag-i-enclose sa headlights niya. Mano-notice nyo rin, maganda rin ang dinadagdag niya dun sa design, overall design ng harap ng motor na to. Kita din tong signal lights niya na talagang nakadikit mismo sa fairings. Sa may bandang baba, ayan po, kulay gold ang alloy wheels niya. Size 14 sa harap and 13 dito sa likod. Double disc brakes po at may ABS. Sa side profile niyan, okay din at ibang kulay din nakikita. Ayan po, sa tapakan ng OBR, maganda at malapad. At syempre, andyan yung itim na kulay sa fairings niya dyan sa may bandang gitna. Gold naman ang kulay ng mga emblem niya. Ito pong pinaka-grab handle niya, ang ganda rin po. Hindi po siya isang buo, one on each side ang setup. At yun nga, may mga nagsasabi na hindi pa ginawang design na parang naka-ready na para sa top box, kamukha sa mga ibang adventure scooter. Pero anyways, maganda pa din naman. Same sa harap, patusok din dito sa likod. Carbon fiber po yan. At andyan pa rin yung signature na tatlong vertical na ilaw, LED, para sa kanyang taillights. Astig talaga ang design ng pinaka-taillights na to. Same concept po kung ano yung nasa harap sa headlights. Pagpunta dito sa pinaka-handlebar niya, itong mismong harap, pagpupo mo, yung setup na meron siya, unang tingin pa lang, alam mo na maayos ang pagkakalagay na pagkakapwesto ng mga iba't ibang controls. Alam mo na you are looking at a quality motorcycle. Dito po sa kaliwa, andyan yung controls para sa hazard lights, may passing light, control ng signal lights, of course, busina, high and low ng headlights. Na-adjust po yan kung ganong taas o baba ang bato ng ilaw o yung liwanag. Naked handlebar ang setup, ayan, impressive. Naka TFT display po kasi siya, ayan po. Diba? Dito pa lang sa presyuhan niya na parang tingin natin medyo kamahalan pero hindi talaga siya tinipid. Sa kanan naman yung start-stop system niya, ayan, ignition po, on and off ng headlights, okay din kasi may option ka kung gusto mong patayin ang headlights mo. May front pockets po, hindi siya ganun kalapad pero kasya naman ng cellphone. Andyan sa loob yung charging port. Keyless po ito, same sa key fob ng Samurai, magkamukha sila. At dito rin bubuksan yung fuel tank, ayan, madaling pihitin. Capacity po is 8.5 liters. Ayos talaga pang long ride po. Pag binuksan yung compartment,
Malaki siya, although hindi siya ganun kalalim para magkasya ang isang full face helmet, madami ka pa rin mailalagay na gamit. May assist mechanism po yan pag binuksan nyo yung upuan, nakapirmis lang yan na nakataas, hindi siya hassle, napakagandang feature. Itong seats niya, yung quality na ginamit sa seat cover, ang ganda, naka-camel back design, no? Alam nyo na this is a motorcycle designed for two. At maganda din po ang cushioning, malambot. And at this point, punta na tayo sa kanyang heart and soul, ang kanyang engine. Exact displacement niya is 174cc, 4-stroke, 4-valve, at more than 18 horsepower ang output. Alam naman natin pag adventure scooter, design yan more on the torque na kailangan, hindi masyado sa top speed. Pero syempre kung medyo hataw na takbuhan na, hindi rin naman papaiwan to. Kita na medyo kalakihan po yung kanyang crankcase. Air filter niya, ayan, is the same with the Samurai. Pero kitang kita pa din na pang adventure scooter ang design ng exhaust niya. Ayan, ang ganda. Naka-disc brake sa likod, dual channel ABS po na maganda ang design ng pinaka-disc niya. Ayan, dual shock absorbers, may sub-tank po yan. Kaya talaga namang, kaya hindi nyo na kailangan palitan yan. Adjustable po, dagdag forma din. At syempre, mas maganda ang play, lalo na pag medyo off-roading na ang dinadaanan mo. Pansin ko din na hindi siya ganun kataas sa ground clearance, kaya in a way, okay na din para sa average Pinoy rider na katulad natin. Pansin ko lang medyo exposed yung part na to sa gilid ng makina, ayan, sa pairings. Sana yung pinaka-pairings niya na extend pa ng konti para medyo may protection pa ng konti yung makina. Pero in a way, tingin ko maganda na rin kasi mas hindi nakukulong yung hangin, mas may pinupuntahan agad, nakakalabas, nakakadaloy siya ng maganda. Kumbaga parang mas nakakahinga yung block o yung pinaka-makina. At tingin ko nakakatulong din to sa aerodynamics ng motor na to. And speaking of makina, sa pagkakaalam ko po is around 35 to 40 kilometers per liter ang consumption niya. At sa point na to, gusto ko magpasalamat dito sa Benelli Motors. Dito po sila sa may San Juan, lagpas po ng Green Hills. Makikita nyo po sila dito. Naka-display po ang mga models ng Euromotor, pati na din ang Benelli Motorcycles. Kaya pasyal na po kayo dito. Ang presyo po ng Falcon 180i, ayan po. Sa pagtatapos, yun nga, sagutin na natin yung tanong kung sulit ba to sa presyo niya. Noong una sabi ko medyo pricey na dahil nasa around 130k na siya. Pero kung isipin nyo, this is an adventure scooter. At sa category na to, ang presyuhan ng mga ibang brands, alam naman natin around 150 plus, 160 plus pataas. Pero pag tinignan nyo to, overall sa tindig at forma at magagandang features na inaalok niya, talaga namang sulit na sulit. Ito po ang Euromotor Falcon 180i. If you found some value in this video, please do consider subscribing and hit that like button. Maraming salamat po. Ride safe and I'll see you on the next one.